Sa aming OIC, Mrs. Rita Palakpak, mga guro, mga teaching and non-teaching staff, sa aming mga proud na mga magulang, pamilya at mga kaibigan, at syempre sa aking mga kapwa nagtatapos, magandang umaga. Ang mga inspirasyonal at motibasyonal na uri ng talumpati ng valedictorian ang karaniwang naririnig natin sa panahon ng pagtatapos. Yung mga klase ng talumpati na kapag natapos mo ng marinig, ang iyong reaksyon ay galing. Ganda nun, tutularan ko yun. O di kaya naman parang sisikuhin ka ng nanay mo at sasabihin, dapat ginawa mo yun. O di kaya, buti pa yung anak ni ganto, ni ganyan. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong lumayo sa karaniwang pamantayan. Kaya ngayon, pinili kong hindi kayo bigyan ng inspirasyon sa pamamagitan ng aking talumpati. Ngunit bago ang lahat, hayaan niyong ibahagi ko ang aking kwento. Noong ako ay nasa elementarya, hindi ako makakalaro na sa aking mga kaibigan pagkatapos ng klase. Dahil kailangan kong tapusin ang aking mga assignment o di kaya mag-review at tapusin ang mga gawaing bahay. Sa high school naman, labis akong nasaktan nang makita ko ang aking line of 8 na grade sa aking report card. Labis na nadismaya ang aking ina dahil bilang isang consistent honors student, kailangang maging line of 9 lahat ang iyong grado. Sa panahon naman ng pandemya, hindi ko binigyan ng pansin ang aking pag-aaral na para bang gusto ko nang tumigil. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos. Bumalik ang face-to-face learning sa gitna ng grade 10. Nabuhayan ako ng loob at nagpursigi ulit ako sa aking pag-aaral. At sa hindi ko inaasahan, nakapasok ako sa with high honors. Narito na ang senior high school. Bilang isang average student noong junior high school, hindi ko inaasahan na magiging numero 1 ako sa aking mga kaklase. Maraming mga biglaang hadlang ang nagpigil sa akin. Pero bilang isang mag-aaral upang makamit ang tagumpay na iyon, labis akong napuno na para bang, totoo kaya ito? Hindi ako makapaniwala na kaya ko pala. Hindi ko talaga inaasahan na makakamit ko. Yun kasi gusto ko lang mag-chill sa pag-aaral. Pumasok sa isip ko na bakit hindi na lang kaya ako magtrabaho kung ang pag-aaral ay para sa aking kinabukasan para maghanap ng trabaho. 'Di ba? Bakit hindi ko na sinimulan ngayon pero may pumigil at pinagpatuloy ang aking pag-aaral? Ngunit tignan nyo, nagawa ko. At ngayon, proud akong sabihin sa inyo na ako ang unang miyembro na tumanggap ng pinakamataas na akademikong parangal sa paaralang ito. Gayunpaman, ang aking buhay at akademikong paglalakbay ay katulad ng mga madalas nating mapanood sa balita at social media. Kwento ng isang mahirap na nangarap, nagpursigi sa buhay at pag-aaral at ngayoy magtatapos. Taon-taon hindi mawawala ang ganitong uri ng kwento. Palaging may nababasang trending post na tricycle driver nakapagtapos ng 3 anak sa kolehiyo, working student nakapagtapos sa kanyang sarili lamang. Ngayon, marahil ang aking kwento ang isa sa masasama rito. Anak ng solo parent at OFW, nagtapos bilang valedictorian sa NNCHS. Ang mga headlines at kwentong ito ay nakakakuha ng maraming pansin at papuri dahil bukod sa nakaka-inspire ang lipunan na ating ginagalawan ngayon, ay natutuwa o nagagalit ng isang mahirap o nasa laylayan ng lipunan ng mag-aaral ay nakapagtapos at may mataas na marka. Noon, ako ay nagdiriwang ng tagumpay na ito tulad ng iba. Sa lahat ng nakikinig sa akin, lalo na sa mga nasa parehong sitwasyon tulad ng sa akin, sa mga nag-aaral na may mga hamon at nagiging breadwinner ng kanilang pamilya,
Hinihikayat ko kayong hindi lamang magpadala sa inspirasyon ng aking tagumpay at kwento at magtaka na paano niya kaya nagawa? Paano siya naging valedictorian sa kabila nun? Sa totoo lang, hindi ako komportable na sagutin ang mga tanong na iyon. Dahil hindi ko nais na maging inspirasyon ninyo. Hindi ko nais na maging motibasyon na maging pinagmulan sa aking kwento. Ako ay hindi at hindi kailanman magiging halimbawa sa inyo. Gusto ko na kayo ang maging halimbawa sa inyong sarili. Ako ay matibay na naniniwala na walang dapat na magtiis sa parehong mga balakid sa istruktura na aking kinaharap upang makakuha lamang ng diploma at marating kung nasaan ako ngayon. Ang aking paglalakbay at kwento ay hindi dapat maging pamantayan ng tagumpay, kundi patotohanan na kailangan nating gibain ang mga hadlang at sa ating lipunan upang makalikha tayo ng pantay na daan para sa ating lahat. Para sa ating mga magulang, nais kong ibigay ninyo ang iyong buong suporta sa inyong mga anak at huwag silang bigyan ng pressure na magtagumpay o makakuha ng award. Huwag niyo asahan na maging ang pangarap ng anak na gusto ninyo na sapat na matalino upang masiyahan kayo. May iba't ibang kakayahan tayo sa pag-aaral. At ang mga mas mahalaga ay natutunan natin ang isang bagay, hindi yung pumasa lamang dahil kailangan natin. Itigil ang pagkukumpara sa ating mga anak sa ibang mga mag-aaral. Maging ang kanilang pangunahing taga-suporta upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Sa ating mga kapwa nagtatapos, maging kayo lang, huwag maglagay ng mga bagay na hindi nyo kontrolado. Muli, maging halimbawa kayo sa inyong sarili. Maging inspirasyon at motibasyon kayo ng inyong sarili. Ako, si Marie Claire Silayugan, na nag-iiwan ng kataga sa inyo ng inyong tagumpay ay nagmumula lamang sa inyo, hindi sa iba ito. At ang tunay na tagumpay ay walang kapantay.